Susunod na linggo inaasahang babiyahe muli ang mahigit 180 units ng GV Florida Bus. Ipinagutos kasi ng korte sa LTFRB na bawiin ay pinataw nitong suspensyon kasunod ng malagim na aksidente sa Bontoc Mountain Province. May ulat on the spot si Claire Delfin. Claire? Marie, sa susunod na linggo ay tatakbo na raw muli ang 186 units ng GV Florida Bus. Ayon sa abogado ng bus company na si Attorney Alex Bersolda, sa Martes o Miracoles daw nakatakdang ilabas ng TESDA ang certification sa training at evaluation na ginawa nito sa mga driver ng GV Florida Bus. Pag nailabas na ito ay makukuha na rin muli ng bus company ang mga plaka mula sa LTFRB. Kaya inaasahan pagdating ng Huwebes sa susunod na linggo ay balik na sa kalsada ang mga bus nito. Ito ay bunsod ng desisyon ng Court of Appeal na nag-uutos sa LTFRB na bawiin ang 6 na buwang suspension order nito sa lahat ng units ng GV Florida Bus. Ito ay ang LTFRB order ay nilabas matapos ma-aksidente ang isang bus nito sa Mountain Province na ikinamatay ng 15 tao kabilang na ang pamilya na si Tato Jimenez. Pero ayon sa korte, nagkaroon daw ng grave abuse of discretion ang LTFRB sa desisyon nitong isuspend ang 186 units ng GV Florida Bus nang hindi naman ito nakitaan ng anumang franchise violation. Sakop ang 186 units sa 28 Certificates of Public Convenience o CPC. Gayunpaman, kinatigan naman ng korte ang kanselasyon sa isang CPC na sakop ang 10 units. Kabilang dito yung mismong bus na naaksidente sa Mountain Province noong February 7, 2014. Ang CPC na ito ay nasa tinatawag na beneficial ownership ng Florida Bus pero hindi raw kinuha ang approval ng LTFRB nang bilhin at ilipat ang CPC nito mula sa dating may-ari na nagngangalang Norberto Ke Sr. Ang bagay na ito, inaayos na raw ng GV Florida Bus. Pero ikinatutuwa pa rin ng pamunuan ng Florida Bus ang desisyon ng Court of Appeal. Sa 3 buwang suspended ang mga bus nito, nasa 800 driver at konduktor daw ang nawalan ng hanapbuhay. Ayon sa kay Attorney Bersolda, ang ilan sa mga anak ng mga apektadong driver at konduktor ay hindi na raw nakapag-enroll sa eskwela nitong pasukan. Samantala, bagamat di pa natanggap ang kopya ng order, pinag-aaralan na ng LTFRB ang mga legal options dito. Nakatakda namang magsagawa ng pulong ang pamilya ng mga biktima sa bus accident upang pag-usapan ang magiging collective action nito kaugnay sa inilabas na court order. Maris? Maraming salamat, Claire Delfin.